Merong third party. Meron lang ka-chat si Love that time. Kakabik namin is meron na siya agad. Nakipag-sex siya sa iba. Meron kaming isang fan na gusto niyang juwain. Ang landi. Hindi lahat ng relasyon magtatapos ng masaya. At hindi lahat ng relasyon matatapos ng trahedya. The end of the story, what makes the story beautiful. If we choose to love and to be loved. Mabuti sa inyo. It's not just all about together. It's a matter of compromising. Hanggang sa uli, mahal ko hanggang sa muli, mahal ko hanggang sa huli. Hi Beb, this is me, Raisnel, and welcome back to my channel. So if you're new here, don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka kapag meron akong bagong video. So for today's vlog or video mga Beb, sorry if wala ako sa aking usual na energy mga Beb. Kasi as you can see sa my title, i-explain ko ngayon kung ano yung rason kung ba't kami nag-break ni Love. So, kasi ang daming nagtatanong kung ano ba talaga yung punot dulo ng lahat ng naganap. I-explain ko sa inyo lahat mga Beb kasi I know naging part kayo sa journey namin ni Love together. Naging part kayo kung paano kami nag-start at paano nag-end yung relationship namin together. So, unexpected yung nangyari to be honest. So, ayoko umiyak sa video na to mga Beb kasi naiyak ko na lahat. So, ayoko naman maging emotional na naman tapos iyak-iyak na naman, ganon. Just wanna share this to all of you mga Beb kasi nakakapagod ng sagutin lahat ng mga tanong at mga chika ng iba. Kasi akala talaga ng iba is prank lang, ganon. Pero yung totoo is nag-break talaga kami ni Love. Ito yung purpose ng video na to, which is ano yung punot, dulo ng lahat. Ewan ko kung saan ako mag-start, kung saan ako una mag-i-explain. Puro mag-i-explain ako sa talagang first na nangyari mga Beb. Kasi before our mansari, which is yung 5th mansari namin, medyo cold na yung relationship namin that time. Then pinush ko pa rin na i-surprise si Love kasi promise ko yun sa sarili ko na i-surprise talaga siya, ganon. So, kahit medyo may problem na kami ni Love is pinush ko pa rin na i-surprise siya that time kahit meron kaming problem before yung vlog na yun mga Beb. So, kung babalikan nyo at papanoorin nyo yun ulit is medyo makikita nyo na meron talagang problem at hindi usual yung video na yun. So, yun, before nung mansari namin, which is 5th mansari namin, is nag-break kami, then nagbalikan kami, ganon. So, ganon naging toxic talaga yung relationship namin together mga Beb. At inaamin ko naman na ako is toxic ako sa relationship namin ni Love kasi lahat ng bagay is big deal para sa akin, ganon. Is napagod ako. Pagod ako sa part na yung nag-aaway na yung saya at sakit. Mas matimbang na yung sakit kaysa sa saya. Napagod ako kay Love, to be honest. Napagod ako talaga. Yung tingin ko kasi mga Beb is hindi kami same ng passion, hindi kami same ng gusto. Pero mga gusto si Love na hindi ko gusto, meron din akong gusto na hindi gusto ni Love. Habang tumatagal is tumotoxic na talaga yung relationship namin. Oh my God, Arnel, kaya mo ba? Nagtatanong din mga Beb kung merong third party. Walang naging third party or anumang kinumberlatic sa na naging ganap mga Beb.
Meron lang ka-chat si Love that time, pero separated na kami that time. Hindi ko na siya kinukonsider na third party kasi nga wala na kami that time. No, kakabreak namin is meron na siya agad ka-chat, ganon. So, isang fan din namin siya. So, hindi ko na i-mention yung pangalan kasi I respect naman sa kanilang dalawa. Nawalan ako ng gana kay Love talaga kasi ayun nga, yung reason ko, napagod ako, naubusan din ako eh. Parang ako nga din is naubos ako sa sarili ko sa kanya pa kaya, di ba? Ko that time is hindi talaga ako kinu-consider ni Love as her girlfriend or boyfriend, ano. Pero feel ko lang yun, mga beb. Naman na love ako ni Love. Pero okay na rin yun, mga beb, kasi na-feel ko yung love na totoo talaga, mga beb. Kasi first time ko yun ma-feel ever. Nabihan ko si Love na kung ano may yung posibleng mangyari that time is thankful pa rin ako. Kasi ginawa namin yung best namin sa relationship namin. Kahit masyado ng toxic at marami ng drama, mga beb. At yung punot dulo talaga ng lahat, mga beb, is dumating talaga ako sa point na hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya in a sense na alam na ni Love kung ano yung nafe-feel ko that time. Na happy lang talaga ako na nandyan si Love always sa akin. At least even if hindi na-feel yung binigay niya talaga yung 100% na love, but I'm thankful enough naman, mga beb. Even if hindi ko ma-feel, I know siguro para kay Love is nabibigay niya na lahat, but for me, hindi ko pa masyadong na-feel na binigay niya talaga yung 100% na pag-love sa akin, mga beb. Because wala, siya talaga yung number one source of happiness ko, mga beb. And for almost a while, for almost 5 months, siya talaga yung rason kung ba't ang hype ko talaga, mga beb. Kahit na hindi ako ganun ka-motivated when it comes to vlogging, ang hype ko, mga beb, hindi ko lang napapakita sa vlog. Yung rason siguro, mga beb, always kung gustong makasama si Love, always kung gusto na nandito siya sa bahay. Umabot lang talaga ako sa point na napagod ako. Yung parang yung sakit at yung happiness is parang nagbabalance na sila, mga beb. Yung parang mas grabe na talaga yung pain na nararamdaman ko that time. Ewan ko lang. Na-feel ko na nadidistract na ako. Self-destructed na siya that time, mga beb. Na kahit meron akong gustong gawin is nadidistract ako. Hindi ko nagagawa. Then yun yung rason din, mga beb, na almost ilang araw din akong hindi nakapag-vlog. Diba sabi namin sa inyo, mga beb, gagawa kami ng vlogmas ni Love. Hindi ko na siya nagawa kasi nga, diba, after the vlogmas day 1, nag-break kami kinabukasan, kaya hindi ko na nasundan ng panibagong vlog. Ayun, hindi ako nakapag-vlog for almost 5 days that time. Consider ko na lang din yun as my self-healing. Sabi ko sa kanya, hindi ko na alam kung saan to papunta. Sabi ko sa kanya na I think it would be best na hindi mo na kami magsama temporarily. Kasi gusto ko munang i-distance yung sarili ko sa kanya. Alam ni Lord na hindi ko kaya yung sinabi ko sa kanya. But I have million reason talaga, mga beb, para gawin ko yung bagay na yun eh. Meron akong rason kung bakit kailangan mangyari yun lahat. And na-feel ko din na ang unfair para sa akin kasi mga bagay na na-disappoint ako, mga beb. Hindi ko kayang sabihin sa kanya kasi he hold a special place in my heart. Kahit na yung mga ginagawa niya, yung mga decision niya, wala akong magawa kasi siya yung may hawak nito eh. Pero na-feel ko lang talaga that time na parang hindi ko na siya kilala. Hindi ko alam kung bakit. Para din ako nagsisi ako kasi para kasing feel ko is alam na ni Love lahat ng side ko. Mysterious si Love, to be honest. It's 5 months na kami, hindi lahat ng bagay is alam ko sa kanya. Wala akong ka-idea kay Love. Nag-open naman siya pero hindi talaga at literal na 100% yung ino-open niya sa akin. Then, hindi ako sanay ng ganyan. And when it comes sa relationship, mga beb, kasi sanay ako sa relationship na open talaga together, na walang tinatago, ganon.
I've been with our relationship kasi mga Beb talaga na open kami together. Kahit na hindi legal is open kami. Sinashare namin yung mga namin, both side. Tapos same yung connection namin. Then I know kasi mga Beb is meron ding mga struggle si Love, which is mga problema si Love na hindi niya sinasasabi sa akin minsan. Sabi pa niya siguro sa ibang tao pero sa akin is hindi. Mas kaya niya pang i-share sa iba kaysa sa akin. Yun yung dahilan kaya yung na-feel ko is hindi niya ako kino-consider as relasyon niya mga Beb. At parang ang layo, di ba? Ayaw kong mayak dito sa vlog na to, parang tanga. Ang reason mga Beb kaya nag-break kami ni Love is napagod ako. Kasi nga ang daming ganap, ang daming katoksikan. Hindi lang ako, kundi si Love. It's a tie, ganon. After a while, my God, nawalan ako ng boses mga Beb, kakachika. Then, may ginawa si Love na mga ayaw ko mga Beb. You know naman ako. Ang daming bawal when it comes in a relationship, diba? Dapat, yung kasi, tiwala kasi ng isang partner, ang hirap kasing kunin yun eh. Lalo na meron ka nang nagawa na nakaka-disappoint sa kanila. So, may pinasukan si Love, meron siyang ginawang krimen, meron siyang ginawang eksena na sabi ko na never ko ma-imagine na gagawin talaga niya in real life. Nakipag-sex siya sa iba. Siya rin. Walang ganon kinember lang. Walang third party, wala. Talagang ang OA lang talaga naming dalawa. Kasi big deal namin lahat eh. Kahit simple problem is nagiging big deal naming dalawa kasi 'di ba? Ganoon naman ta siguro pag talagang mahal niyo yung isa't isa. Pero na-disappoint talaga ako kay Love, but it's okay. Disappointment talaga minsan is meron talaga yan when it comes to relationship, pero nasa inyo yan eh. Nasa inyo yan kung paano nyo i-handle yung mga relationship nyo. But, you know, ang dami kong chika mga Beb, pero tatawagin natin si Love kasi nag-comeback. Diba? Ganun ako karupok. Ang dami kong chinika, pero nagbalikan din naman. Ang dami kong mga negative na sinabi, pero nagbalikan din kami ni Love. Hindi niya natiis yung ganda ko. Ano to? Hindi ko napansin. So, ayan si Love. Diba, nagbalikan din kami mga Beb. Ang rurupok! Sana all! Pero sabi nga nila, diba, hindi naman yan sa pagiging marupok or what. Kung mahal nyo talaga yung isa't isa mga Beb, i-push nyo, ilaban nyo yan kahit anong mangyari. So, tanungin ko si Love kung ano yung rason kung bakit may second attempt. Ba't pa nag-work yung ba't nagbalikan? Ganon. Di mo wala sa Hindi mo wala sa isipan. Yes! Cheris! So yun, di ba? OA namin. nung una pa lang. Ang daming memories. Masasayang lang. Para lang dun sa mga ginawa niyang krimen. Kaya grabe na din yung sakit. Pag inaano lang namin, pag dinidimdim lang sa Damdami. Hindi kasi siya open about sa mga problem. Ino-open ko talaga lahat ng ayaw ko sa kanya. Lahat ng mga negative na nagawa niya, ino-open ko siya. tapos napagod siya. Napagod na ang puso ko. Saray. Napagod kasi ako mga Beb kasi, you know, mas grabe na yung sakit kasi sa happiness eh. Kaya yun. Yung nakipag-sex siya sa iba. Tapos meron kaming isang fan na gusto niyang jowain. My God. May third party, gano'n. Charing! Walang third party. Chat lang. Pero, di ba, ang bilis niya, ang ano niya, ang landi. Kasi ako, hindi pa. Pag nag-move on ka kasi, hindi mo dapat ginagamit yung ibang tao para makapag-move on ka. Lesson ko na yan before. Kasi, you know, shoot ka, huwag ganon. Huwag ka magdamay. Kasi mali yan. So, ayun mga Beb, ang OA ko, ang dami kong chinika. Narinig mo? May. Hindi nga, nandun ako sa kabilang kwarto. Nakikinig ka, alam ko. So, ayun. Oh my God, ang dami kong chika. Tapos magbabalikan lang ng rupok. Pero ayun, expect na magbablog na naman kami. So, makikita nyo naman siya. So, proud ka. Hindi ko nga ino-open yan eh. Kasi ayaw ko sumira ng mga ganap. Pero ayun. Bye-bye.
So, yun lang yung vlog natin. I was just wanna share. Oh my God. Bye-bye.